Good day, car buddies! So we're here again at Hyundai Silang, and of course we're here with Zara and Sir James. Sir James, invite niyo ulit ang ating car buddies to visit and check here sa Hyundai Silang. Yes, good morning car buddies. Ini-invite ko ulit kayo dito sa Hyundai Silang along Aguinaldo Highway papuntang Tagaytay. Right after Hacienda para mag-view naman tong aming all-new Santa Fe. Technically, this one is the 4x2, the affordable unit namin. The price is 2,410,000, pero parang pang 3 million na rin eh. Gusto ko siya eh. Oh. So, yan. Pagka nandito si Mikay and si Sarah, alam niyo na mayroong bago dito sa amin kay Hyundai Silang. So, ilalagay namin yung numbers namin later para you can book your Hyundai Santa Fe from Calligraphy 4x4 GLS and 4x2 GLS. Ayan po. And grabe nga sir, dahil nga wala pa atang 1 week, bumabalik na agad tayo dito para mag-review ng another version, yung lower entry nila na Santa Fe. So mamaya abangan nyo guys, dahil re-review namin yan ni Ate Mikay. So sir, pwede na po ba kami mag-start? Yes, inyo na yan. Sige. And of course, before natin i-start yan, don't forget to hit like, comment down below, at mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Huwag mo na rin kalimutan ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Tara! As promised to us by Sir James Montaire, the sales manager here in Hyundai Silang, that we will do a vlog of the all-new Santa Fe upon its release early this year. Lo and behold, we already did the review of the top of the line nila, which is yung Santa Fe, the Calligraphy. And that was presented to you by Ate Ara and Ate Tony. And available na yan guys sa aming channel, so you may check it out. But for today's video, we will do a vlog about the entry level, which is this, the 2024 Hyundai Santa Fe 2.5 liters GLS 8-speed automatic 2-wheel drive. So if you think na hindi mo afford yung top of the line na the Calligraphy na nagkahalaga ng 3.1 million, etong entry level natin guys here ay nagkahalaga naman ng 2,410,000 pesos SRP. That's almost 700,000 pesos difference. An SUV with a price tag of 2.4 million, hindi pa rin talaga siya mura. Pero yung amenities ng Santa Fe na kaya niyang i-offer is feeling ko justified naman talaga. Pero in this video guys, malalaman natin kung ano ba yung ma-offer ng entry model ng ating Santa Fe. Wala ka ba 2.4 million pero gusto mo ng libre? Yung wala kang babayadan? Mag-subscribe ka na dahil yon ang libre. And if ever man na wala ka talagang pera, pwede ka naman manood lagi ng aming reviews at i-share mo na yan para mapanood pa ng mga friends mo. Malay mo sila yung bumili tapos makasakay ka sa Santa Fe. Before we start the exterior, roll muna natin yung intro. Okay, James? So in this video, car buddies, ibibigyan natin ng emphasis yung difference ng na-vlog nila Ate Tony and Ate Ara dun na Calligraphy ito sa entry level natin. So first impression ko pa lang guys is hindi siya mukhang entry level lang talaga. And una kong napansin here is this logo na naka-lubog, which is naka-silver tone na siya kasi doon sa na-vlog nila Ate Tony is naka-black tone. Then dito sa ating upper front grille is isa rin talaga sa kinahibahan niya doon sa the Calligraphy, which is para siyang horizontal bars na silver tone. Then doon kasi is parang pa-mesh grill. And makikita pa rin naman natin dito guys yung Triple H natin here, tsaka dito na nagko-connecta yung LED DRLs. So lahat naman ng ilaw natin dito is still LED, pero ang pinagkaibahan niya doon sa top of the line is ito ay naka-multi-reflector, while yung Calligraphy naman is naka-projector. So, sa baba naman guys, mayroon pa yung pa-letter H, which is for Hyundai. And ang pinagkaiba niya naman doon sa Calligraphy is lahat ng dito na matte black, yung black plastic is doon naman is naka-gloss black. So, sa right side niya naman is meron tayong teen functional air vents. And dito naman may 4-eyed sensors. Then, meron tayong front camera, which is good dahil nga kahit entry level lang siya, meron pa rin siyang mga kasamang ganito. Just like what Ate Ara said, meron tayo ditong tinatawag na active air flap. So, if ever na magbukas yung engine, magbubukas rin siya dahil wala tayo ditong butas sa taas. So, sa baba naman guys, meron pa rin tayo ditong vents. And ang pinagkaiba naman ng Calligraphy dito is dito silver lining lang. Tapos doon is yung parang suklay yung design niya.
So that's all for the front fascia. Now let's go for the side profile. So guys, meron pala tayo ditong black plastic and kung hindi nyo kita, matte siya. So nagkakonekta siya dito sa lower bumper hanggang likod. Then meron na rin tayo ditong side sensor. Tapos may maliit na mudguard dito sa pinakadulo. So yung sukat pala ng gulong natin dito guys is 255/45R20. So maganda talaga siya dahil nga diba pagka rugged looking na may class tong ating Santa Fe, which is bumagay talaga dito dahil malaki. So yung steel rims niya pala guys is yung parang sa blade ni Thanos. So sa mga nanonood ng Marvel dyan, makikita niyo yung reference. And two-tone na pala yung colors niya. So yung suspension niya dito sa harap is naka MacPherson Strat, samantalang doon sa likod is naka multi-link. So all disc brake na siya guys. And hindi pa rin pala nawala dito guys yung Santa Fe na side garnish which is naka gloss black din. Then meron din tayo ditong gloss black hanggang pillars. So, yung ating side mirror here, guys, is naka-body-colored LED turning signal light with camera. Tapos, meron rin siyang blind spot monitoring tsaka heated. So, same na same lang dun sa calligraphy. And, power fold and power adjust na rin pala siya, guys. So, yung door handle pala natin dito, guys, is body-colored na siya and smart key entry. So, kunin lang natin yung susi para mapakita ko sa inyo. So guys, ganito pala yung itsura ng key fob ng ating Hyundai Santa Fe. So may Hyundai logo pa rin dito. And ngayon lang nakita ng ganito. So parang favorite ko na to dahil ang cool niya tingnan. So silver. Then nandito yung kanyang hold para dun sa tailgate. Then meron na rin siyang lock, unlock, tsaka remote start. And dito pala guys yung itsura ng kanyang physical key. So para lang siyang USB. Then ganon. If ever man na malobat to, ito yung gagamitin nyo. Ipapasok nyo lang siya dito. So, kung napansin nyo guys, dun sa video nila Ate Ara is meron dong nagagamit din ito para dun sa grip assist. So, wala nga lang siya dito, pero dun sa calligraphy meron. And ang particular dimensions niya naman are 4,830mm by 1,900mm by 1,770mm. And yung wheelbase naman natin dito guys is 2,815mm. Ang ground clearance pala natin dito guys is same lang din sa calligraphy which is 177mm. And hindi na rin naman natin kailangan pa ng step board guys dahil madali lang naman sumakay sa loob. So dito sa side profile guys, clean look talaga yung itsura niya. And aside sa merong grip assist yung calligraphy guys, isa sa nagpamahal doon is yung kanyang suspension na meron siyang tinatawag na self-levelizer which is, for example, ito yung kotse nyo, then parami kayo sakay dito sa likod so gaganto yung kotse. And hindi siya even, di ba? And yung self-levelizer kasi is yung nasa gulong nga. So, siya nakusay magle-level nun kahit may sakay pa kayo dito sa loob. So, ito, good for comfort and safety na rin siya sa pagdadrive. And yun nga, hindi siya mabilis masisira yung kotse nyo. So, good thing talaga dahil may ganito. So, dahil nga wala tayo ditong self-levelizer, meron man tayo ditong tinatawag na high-performance damper. So, good thing siya for the rough terrains and pang off-road. So, when it comes to the rear end, guys, mapapansin mo lang talaga na hindi ka naka-top of the line is yung sa Hyundai logo, tsaka dito sa ating Santa Fe dahil nga hindi siya naka-black out. So, naka-silver pa rin tayo dito. And sa pinakataas niya, meron tayong shark fin antenna, LED third brake light, defoggers. And kung hahanapin natin guys yung wiper niya, is nandito siya sa loob. So, nakatago siya. So, para for the clean look and if ever magpupunas ka dito sa likod, hindi na hassle. Then, meron na rin pala tayo ditong LED taillight na pa letter H. Tapos, may reflector na rin tayo dito sa side niya. Then, sa baba niya, meron tayong reverse light na halogen. Tapos, meron na rin tayo ditong turning signal light. Then, meron na rin tayong 4-eyed sensors. Tapos, sa side niya, meron pa rin dalawa, magkabilaan. Then, yung kanyang reverse camera. Tapos, meron tayo ditong matte black plastic. And nasa ilalim pala, guys, yung kanyang spare tire. So, full size na yon with mags. So, buksan naman natin, guys, yung tailgate. So, good thing dito sa ating tailgate is kahit lower variant na siya, guys, it comes with a power tailgate. And meron na rin siya ditong tailgate adjust, tsaka yung isang button para isasara natin siya. So, meron pa rin siyang pa-letter H dito sa taas. So, for Hyundai. And if ever man, guys, sa kalsada ka tapos may nasikaso ka dito sa loob, well, makikita agad dito yung kanyang rear fog lamp. So, good thing yun. And dagdag dito sa likod dahil nga flat yung kanyang loob ng tailgate. Then, under the storage, buksan natin. So, meron tayo dito ang tanawe cover, lagayan ng tools, tapos may storage tayo dito sa left side. So, meron din dito sa left side na another storage. So, if ever mas kailangan nyo pa ng space, ibababa lang natin to. So, tingnan natin kung
Ay, pwede rin pala siya i-recline. Ayan. So, as you can see, guys, 50-50 flat folding seat siya. So, if ever man na hindi sapat yung space na to, pwede nyo ibabayan and sobrang laki na ng space nyo dito sa likod. And bago ko pala guys makalimutan, meron tayo dito sa left side na 12-volt socket. May ilaw na rin tayo dito sa taas. Then dito sa right side guys, meron tayo remote switch para ma-fold yung second row. So pindutin na natin yan. Yung remote switch pala dito guys is pang-fold lang siya. Hindi siya pwedeng pang-angat. Dito sa ating third row seat is 50-50 flat folding seats. While doon naman sa second row is naka 60-40 flat folding seats na siya. And kung nababa naman yan, tapos may mga ilalagay kayo, for sure nakasya na lahat dyan. So, that's all for the exterior. So, sarado na natin yung power tailgate. Ngayon naman, tawagin natin si Ate Mikay. So, Ate Mikay? Hi, car buddies! So, Ate Mikay, ngayon nga, nag-birthday ka. Yes! Ngayon ka na lang ulit nag-vlog. Oo. Actually, paalis na ako. Charot! Oo, na-miss ko talaga mag-shoot with CarView PH and of course, dito sa Hyundai silang. Ayan. Thank you so much, Sir James. And of course, yan, thank you so much kay Mother Ja. Ayan o, matchy-matchy ang aming damit. Di ba? Ayan, so, a-add ko ang ating safety features. This includes the Hyundai Smart Sense, which are the adaptive cruise control with stop-and-go function, forward and reverse collision avoidance assist with pedestrian and cyclist detection, lane keep and lane following assist, blind spot monitor, 360 degrees cameras, front, rear, and side parking sensors, and of course, the standard safety features, which are the 8 SRS airbags, electronic stability control, hill start assist, downhill brake assist, tire pressure monitor, and ISOFIX. Sa dami mong sinabi, for sure, hindi ka nalugi sa 2.4 million. Talaga naman. You get what you paid for, di ba? And for exterior colors, this is available in Avis Black Pearl, Creamy White Pearl, Earthly Brass Matte, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, which is the calligraphy, and the Magnetic Silver Metallic, which is this one. And for our GLS models, the interior color is Obsidian Black. So, thank you Ate Mikay for telling our viewers kung ano ba yung mga safety features at kung ano yung mga colors na available dito sa ating Santa Fe. Of course, you're welcome. And dahil nandito na rin naman ako, let's start sa ating interior. But before we start, don't forget to hit like, comment down below, and subscribe sa aming channel. Huwag mo na rin kalimutan ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Let's start! So, nandito tayo ngayon sa door panel ng ating driver seat. So, almost same lang siya, no? Pero dito, ayan, leather pa rin yung finish. Leather din. So, very comfy ating driver dito sa ating door panel. Andito yung controls natin, yung automatic sa child, sa windows, and yung sa side mirrors. Ayan, yung kinaibahan nito sa calligraphy. This is the brushed aluminum accent na yan. And ito, may wood design or finish dito, which is nakakaganda and classy yung dating. And ayan, ang ating door handle. Ayan, may silver accent na rin siya. Meron tayo dito maliit na compartment and bottle holder, reflector din. And ang ating speaker in total, meron tayong 6. Same lang naman siya ng sound system, but that could be an opportunity kasi malaki yung Santa Fe natin. Mas better siguro if nadagdagan pa yon. Pero all goods na rin siya. And now, pasok tayo sa driver seat. Ayan, nandito tayo ngayon sa driver seat. So, yung seat natin, leather pa rin siya, which gives, you know, better comfort sa drivers natin and sa mga passengers, though hindi na to napa. And yung driver seat natin, 6-way power adjust, same sa ating passenger seat. But meron tayo ditong 2-way lumbar support. So, ito yun. Ito yung control na yun. And mararamdaman mo talaga siya sa likod, which is very helpful sa mga driver natin, lalo na sa mga long drive. And ang kinaibahan nito sa ating calligraphy, nawala na yung ating memory seats. Ayan. Dito yun, yung controls nila. Ayan, dito naman sa ating
gilid, ayan, meron pa rin tayong ambient light, which is napapalitan yan depende sa driving mode. And masaset natin yan dito sa ating controls dito. And ayan sa gilid, may mga buttons tayo dito sa ating tailgate, traction control, ating electronic parking with the silver gray accent sa button niya. And ayan, ang ating pangbukas sa ating hood. May aircon din tayo dito, which is, ayan. Oh, na-turn off. And if, ayan, i-on mo. Ayan, ang ating dashboard, this is leather, which is very expensive to look at and to touch at, ayan, diba? And dito, nawala yung ating heads-up display from Calligraphy. And yan ang ating steering wheel, of course, leather wrap pa din. And ang ating controls sa ating left side, yan yung mga cruise controls natin. Sa right side naman, yung ating voice command and yung audio controls. So yan, may brushed aluminum na accent dito. And ayan, kung mapapansin nyo, wala na yung Hyundai na logo dito. Pero meron tayo ditong 4 na dots dito. A fun fact, this is the Morse code for letter H. So, very minimalist. And ito ang ating paddle shifters. Ayan, automatic ating headlights. And of course, ang ating wipers. And yung shifter natin, ayan, dito na siya sa ilalim ng steering wheel sa right side. Very unusual. Para siyang popsicle stick dito sa gilid. And ang ating steering wheel, ayan, tingnan natin. Ayan, natitilt siya. And of course, telescopic. Ang horn naman, i-test natin. Malakas siya. Very Santa Fe talaga, no? Ayan, ang ating gauge. As you can see, digital na siya. Panoramic na rin. Connected na siya sa ating infotainment. And makikita natin dyan lahat ng kailangan nating information. And ayan, makikita natin yung speedometer natin dito sa left side. And yung tachometer sa right side natin. Ayan, makikita din natin dito yung fuel and trip information. So, yung screen natin dito, this is 12.3 inches touchscreen display. And yung nandito naman sa ating left side, ayan, 12.3 inches din yan. And ang ating infotainment, ayan, with wireless Apple CarPlay and Android Auto. And ayan, pwede natin siyang i-navigate. Ayan, sa user profile, pwede natin yang i-set up. And meron tayo ditong fingerprint sensor. Ayan, dito yan sa ating left side para ma-change natin. And ayan, nandito naman yung physical buttons natin para sa ating infotainment. Ayan, makita natin yung map, media, and dito natin din makikita yung sa 360 camera natin. Meron na din dito yung wood finish, very connected siya. And yung overall design ng ating dashboard, very elegant and modern. Sa iba, sinasabi nga nila na para na siyang Range Rover. Yan. So, depende pa rin yun, no? Pero sa lahat ng Hyundai models natin, ito lang yung merong design na ganito. Very expensive. Alright. So, ayan, meron tayong dual zone automatic air conditioning system dito. Ayan, nandyan yung touchscreen controls natin sa ating aircon. And dito sa baba, yung controls natin sa auto hold, yung drive mode. In total, meron tayong 4. Eco, Normal, Sport, and My Drive. Ayan, dito yung ating terrain mode. So, wala tayo dito dahil 4x2 lang to. Ayan ang ating hill descent control. Again, yung cameras natin sa parking and yung parking sensors natin. Dito yan. And yan, meron tayo ditong chargers. Ayan, USB Type-C. In total, sa ating sasakyan, meron tayong 6. Dalawa dito, dalawa sa second row, and dalawa sa third row. Ayan, ang ating wireless charging, isa na lang, dito na lang sa driver side. Dito, lagayan na lang siya. Meron tayong dalawang cup holders. And same din ang ating compartment dito. Napakaluwag ng compartment natin dito, no? Pag tinanggal natin yung tray, yan. So, ma-access natin yung compartment dito sa second row. And may secret compartment siya na ma-access natin kapag na-slide na doon sa second row seat. So, yan. Nalagay ko na to dito. And yan, may ilaw din dito. Which is helpful kapag may titingnan ka sa ating compartment. And dito, sa ating baba, pwedeng lagyan ng bag, very spacious. And meron din tayo ditong 12-volt socket. And ito,
ang ating compartment. So, compartment na lang siya, no? Kung sa top of the line may UV light dyan for sanitation, wala na. Parang compartment na lang siya. Ang ating glove box, ayan, very spacious pa din. And ang ating visor, ayan. So, may cover ang ating mirror. Ang lights natin nakakontrol dito. Ayan. Same lang yan sa passenger seat. Ayan, covered din ang ating mirror. And ayan, ang ating controls dito. Nandito yung ating microphone and control sa ating panoramic sunroof. Magkahiwalay yung sa front and sa rear. Ayan, nakakontrol natin. And yung mirror dito, na-open sa front. Sa front lang na-open. But yan, dito lang din yung controls niya. And ang ating lights dito sa map light natin, haptics yung controls nito. Ayan, very classy, no? Gloss black yung color niyan. Ang ating rear view mirror is auto-dimming na yan. So, that's all sa ating unahan. Punta tayo ngayon sa ating second row seat. So, nandito na tayo ngayon sa second row. And as you can see, it's such a blessing na boxy yung exterior na design ng ating Santa Fe kasi na-maximize talaga yung space. And as person na matangkad, as 5'7" person, ang ating legroom, very blessed ang ating Santa Fe, no? So, ayan, medyo sagad na yung driver seat nito and ayan, ating headroom, very blessed. Lalo na kapag nandito. Yan. Naka-lean. Very comfortable. Kahit may humps, di ka mauuntog. And ayan, ang ating grab handle. In total, we have 3 dito. And may hook. And nandito na rin yung ating dome light. May controls tayo dyan. So, 4 sides. Yan. Passenger. And ayan, ang ating meron tayong sunshade or privacy shade. Ayan. Ang ating door panel, same din. Very comfy. Ayan, leather yung armrest natin. And ayan, meron pa din dito consistent yung ating accent ng wood finish and yung ayan, brushed aluminum na accent natin dito. And ang ating windows, namatay pa lang ating ano. Pero yan ay automatic. We have 2 cup holders dito and bottle holder sa baba. Sagana yung mga accessories sa passengers natin, no? Meron tayong 2 hook dito. And yan ang ating back pocket. Solid siya. And ang ating aircon, ayan, nasa gilid siya. Much better, no? Nawala din dito. And wala sa taas kasi nga may sunroof tayo. Ang ganda ng placement kasi makokontrol talaga ng passenger kung saan niya gustong itapat ang hangin. Ayan, so meron din tayo dito sa gitna, of course. Cup holder again. So, dito pa lang second row, meron tayong in total na 6 na cup holder, no? Ayan. Very comfy. Saktong-sakto. Yes. So, kapag 3 kayo, ayan, nakataas. And dito, yan. Again, may access tayo sa ating compartment sa harap. And dito, yung lagayan natin ng bigas, charis. Yung compartment natin. May access din natin dito yung secret compartment. Dito lang. Ayan. Very spacious. Ang dami ating malalagay. And ayan, yung tunnel, kung mapapansin nyo, mababa lang siya. So, kapag nasa gitna ako, ayan, hindi pa rin siya malapit. Hindi siya gano'n. Very comfortable pa rin siya kahit na ako yung nandito sa gitna. Very good. So, tara, sa likod, try natin. And one good thing din, para ma-access yung ating third row, meron tayong 2 controls para matambol. Pero 1 press lang siya. Press natin siya. Ayan. So, easy access na siya dito. Ano ba, papasok? Oops! So, nandito na tayo ngayon sa third row seat. So, as you can see, comfy pa rin. Dahil medyo naka-lean ang ating upuan dito. But so far, mas recommended to sa mga small to medium adults kasi medyo hindi na spacious. Hindi siya ganun ka-spacious for the legroom, no? Pero sa ating headroom, ayan, naka-curve yan para mas may space pa din. But mas nare-recline pa to using this one. And dito, marami pa rin tayong accessories sa ating third row seat. 2 cup holder.
both sides. May controls tayo dito sa ating aircon para ka na makikiusap sa nasa harapan. Very convenient. So, ma-adjust mo kung gaano kalamig yung gusto mo. And meron din tayong Type-C charger dito. Yan, same din sa ating left side. And of course, meron din tayong hook dito. So far, as malaking tao, pwede naman dito sa pilitan. Charis. Pero very comfortable pa rin siya so far. Yun lang, kapag long drive siguro magiging uncomfortable. So, better to kung may mga bata dito sa likod. Overall, no, sa entry level na model ng ating Santa Fe, yung 2.4 million, very worth it. Sa interior, hindi siya masyadong nilayo sa calligraphy model natin. And very luxurious pa rin yung feel dito sa loob. And yung comfort talagang mabibigay sa passengers and sa driver. Goods na goods. Good job done, Hyundai. And yan, yun lang naman sa ating interior. Tara kay Zara. For the powertrain, if the Calligraphy has turbo, this variant has a less powerful 2.5-liter non-turbo gasoline engine mated to an 8-speed automatic producing 194 PS and 246 Nm of torque, front-wheel drive, and 4 selectable drive modes. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa service area ng Hyundai Silang. So, if need nyo ng any service or PMS, pwedeng-pwede kayo ditong magpa-service. So, nandyan naman yung contact details nila Sir James and the Hyundai Silang team. Pwedeng-pwede nyo silang i-contact if ever na need ng information. Ngayon, Sunday lang, kaya walang gumagawa. Pero And yun. kung may 3.1 million kayo, ito na yung top of the line nila, which is yung the Calligraphy Santa Fe. And ang kanyang warranty pala is 5 years warranty or 200,000 kilometers. And yung kanyang change oil pala guys is every 6 months or 7,500 kilometers. So whichever comes first. And that is para sa lahat na ng variants ng Santa Fe. And yan, na-vlog na rin to. Nauna na tong na-vlog dito sa ating channel. So, watch that if ever na gusto mong makita yung pinagkaiba sa entry-level na Hyundai Santa Fe. So that concludes our full review of the entry model Santa Fe with Ate Mikay. So, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming uploads namin. So, see you on our next videos! Bye! Of the entry level, the 2024 Hyundai Stan 2,400,000. So, pero gusto mo ba ng libre? Isa pa. Ngayon naman, tawagin natin sa Ate Mikay para itanong ang mga katalo. Ako na ba? Anong sabihin ko yun? Detention. Detection. Detention. Kinulong. Ayan, makikita nyo dito yung tatlong dots. Ay, up. Ulit.